Kanina nga habang naglalaro ang mga anak ko dito sa salas, yung isa nilang kalaro nakakita ng garapata dito sa loob. Kaya ito kahit na tinatamad ako maglinis ng bahay, napalinis tuloy ako. At dahil nakakita nga kami ng isang garapata dito sa loob ng bahay, ay tiningnan ko na talaga pati dito sa labas at grabe, napakadami. Kakulay pa naman siya ng semento. Ang lalaki pa naman, may napanood pa naman ako dati sa Jessica Soho na pinasukan ng tenga ng bata. Ito nga meron akong isang pinicturan dahil pinakita ko nga sa asawa ko. Tingnan nyo naman kung gaano yan kalaki. Meron kasing alagang aso yung kapitbahay namin tapos minsan talaga pumupunta dito sa bahay tapos yun pala madaming garapata at ang lalaki pa. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, kausapin niya yung kapitbahay namin na hindi ma-offend yung tao na kung pwede itali na lang yung aso nila. Mas okay pa sa akin yung dumudumi sila sa harapan namin kaysa yung ganyan. Dahil sa totoo lang, delikado talaga tong mga garapata lalo na kapag napasukan tayo sa tenga. Lalo na meron kaming baby dito sa bahay at hindi naman to nakakapagsalita pa at hindi pa makakapagsabi kung anong masakit sa kanya. Vinacuum ko na nga din ang mga higaan namin, pati na din mga una namin, tapos pinagpagan ko na nga din ang mga kumot namin dahil baka mamaya merong nagpunta doon. At pagkatapos ko nga maglinis ng kwarto namin, dito naman ako sa kusina naglinis at naghugas nitong mga hugasin. Madalas talaga ay kay ate ko na pinapahugasan ng mga pinggan, pero naglilinis na din naman ako ng bahay, ako na nga din na naghugas nitong mga pinggan at sila naman ay doon sa labas namin naglinis. Nagwalis na nga din sila doon sa may garahe dahil doon nga mas madaming garapata. Kahit kasi linis tayo ng linis ng bahay tapos meron naman tayong kapitbahay na may garapata yung aso nila malapit lang sa atin, ay papasok at papasok yun sa loob ng bahay natin. Buti na lang tapos na kami magtanghalian ng mga oras na yan. Kaya nakapaglinis na nga din ako, hapon pa nga sana ako maglilinis pero napalinis na ng maaga. Hindi nga din tuloy-tuloy ang paglilinis ko dahil ang batang maliit umiiyak at gusto nga din magpakarga sa akin. Nangingilala na din kasi yon at madalas talaga mas gusto niya sa akin sumama. At kapag tumahimik na naman siya, ibababa ko na ulit siya tapos pababantayan ko na nga lang kay ate para nga matuloy ko na nga itong paglilinis ko. Kaya ito nga pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, nilinis ko na nga din itong lababo, hinugasan ko na nga din ng mga kaldero at kawali para nga wala nang hugasin dito sa kusina. Tapos pinapapasok ko nga sa kwarto si ate kasama ang batang maliit, kaya lang ayaw nga pumasok at mas gusto sa labas, kaya pinalabas ko na nga lang din muna para makapaglinis ako ng maayos dito sa salas. Ito nga lang toddler ko ang hindi ko mapaalis dahil nanonood nga daw siya ng TV, kaya hinayaan ko na nga lang din siya dyan. Tapos eto nga, habang nag-e-edit ako, napansin ko na grabe, napakalaki pa rin pala talaga ng tiyan ko. Mag-e 8 months na nga kami nitong batang maliit pero mukha pa din akong buntis. Yung salamin kasi namin, half body lang talaga nakikita at madalas talaga hindi ko nakikita yung tiyan ko. Kaya ayan, hindi ko talaga napapansin na ang laki pala talaga ng tiyan ko. Tapos madalas talaga ang mga sinusuot kong damit ay yung malalaki para hindi halata itong tiyan ko. Dahil minsan talaga napapagkamalan akong buntis lalo na kapag nasa labas kami. Kaya ayoko talaga magpataba dahil kapag tumataba ako, yung tiyan ko talaga yung nangunguna. Kaya kapag hindi na breastfeeding ang batang maliit, nako magpapapayat na ulit ako.